magkwentuhan tayo ko. Isa na yung gloves ko na magbalot tayo. Yan, magbalot po tayo. Lagay natin sa plastic. Isa lang yung gloves. Kasi hindi ko maano ba. So, magbalot tayo guys. Habang magbalot tayo, magbalot ng mga paninda natin. Nagkwentuhan tayo. Naikwento ko na po dati sa aking vlog na na hindi po kami dito nakatira dati. Maganda pa po ang ekonomiya ng Lebanon noon. It was 2020 dito na kami lumipat that time. And then yun na nga, maganda ang economic pa noon, yung currency nila hindi pa bumagsak, ganyan. And then so yung asawa ko talagang nagpupursige yan para sa pamilya noon, kaya lahat ng ipon niya sinugal niya. Hindi yung sugal na guys, ayan na ganyan card or gambling, hindi. Sinugal niya, gusto niya kasi sa future yung mga bata is secured. So ang nangyari, napag-isipan niyang mag-open kami ng negosyo. That time it was 2016. Tapos ayun, 2016 napag-isipan namin mag-open ng sushi. So nag-open kami ng sushi. Unluckily, hindi lumago kasi may partner si Mr. na dalawa, tatlo sila na nagkasosyo. And then una kumalas na si Mr. kasi that time nag-i-start ng may problem dito yung economic nila. So and then kumalas siya. 2017 na naman si Mr. Nagbalak siya, nag-open ng sushi bar and restaurant, yung nightclub siya. Pero hindi yung nightclub na bad na yung nagsasayaw yung mga tao na hubad, hindi. Dalawa po yung klaseng nightclub dito, super nightclub at saka nightclub. Nightclub is yung inuman, dancing, singing, party, gano'n. Pero yung super nightclub, yun yung mga sumasayaw na alam nyo, yun, iba yun. Pero ang inopen ni Mr. is sushi din siya. Yun, mag-serve kami ng sushi at saka drinks, ganyan. So nightclub siya. Hindi pa rin okay kasi hindi naman nag-manage si Mr. Kumuha pa rin siya ng manager, pero niloko, alam nyo, hindi sila tapat sa kanya. Ako naman, nasa kusina lang din ako. Kasama ko ang mga kapwa nating kababayan. May chef kami noon na dalawa. Pinull out namin yung chef sa sushi na inopen noon ni Mr. with his partner. Pinull out namin yung dalawa. Sumama sila sa amin. Taga Isabela yung isa, taga Iloilo yung isa. And then, yun, manager din yung nag-manage. Si Mr. Nasa trabaho pa rin niya. Pero, syempre, iba yung camera eh. Siya yung alam nyo. So, yung nag-manage na naman doon is yung manager na pinili niya. And then, ako naman, that time, dinadala ko yung mga bata sa shop, ganyan. Tumutulong din ako. Pero sa kusina ako, sa, kumbaga, sa sushi ako, ganyan, minomonitor ko yung dalawang chef, ganyan. So, until 2017, yun na yung talagang nag-worse na yung situation dito. And then, 1 year lang din, ginos namin, 2017, 18. So, 18, in the middle of 17, ganyan, nag-open ulit si Mr. Pero yung pangatlo, ayaw ko na guys. Hindi na ako pabor kasi konti na lang yung pera namin. And gusto niya talaga. Matigas ang ulo eh. Ayaw ko. Sabi ko, wag na please.
hindi na sumunod si Mr. Hindi siya, kumbaga, nakinig. Nag-open ulit siya, pero ano na yun, parang games. So, yung pangatlo, hindi na ako pabor. May kasusyo na naman siya. Ayun, yung time na yun, mga 4 months, ganun lang, wala na, nag-close din kasi yung mga tao dito nag-start na pong may revolution dito noon. Alam nyo, yung mga Lebanese talaga nagsusunog ng, alam nyo, revolution talaga. As in, dahil sa economic crisis, ganyan. Mga tao nagsusunog na sa daan, lahat-lahat. So, that time, before pala na guys, 2008, 2019, umuwi ako sa Pilipinas. Noong 18, yun, last na nagbakasyon ang mga bata doon. Yun yung last. 19, nagbakasyon ako para doon sana kami for goods. Pinauwi ako ni Mr. 20 days ko lang noon para ayusin yung school ng mga bata. And then, it was 20 yan. 2019 ako pinauwi ni Mr. Yun, nag-inquire ako sa school, mga bata, lahat-lahat na talagang nakaplano na. Bumalik ako dito para iuwi ko, yung ihanda ko na sana na uuwi kami doon, mag for goods, and then si Mr. may iiwan dito para, kumbaga, magpapadala na lang siya, ganyan, and then magbabakasyon siya doon. Yun yung plano namin noon. Ang nangyari, yun na nga guys, pandemic, nag-i-start ng pandemic, and yung revolution dito sa Lebanon. Sobrang, kasi dahil sa economic crisis, yun na yung bumagsak ng economic nila, yung currency nila. That time, di ba 1,500 yung $1, naging 10,000, naging 20,000, naging 50,000, until naging 100, tapos bumaba siya ng 90. Ngayon, kasalukuyan 90,000 na po ang equal sa $1. So, yun yung nangyari. And then, wala na kaming pambayad sa rent. Ganyan, buhay pa yung biyanan kong lalaki noon. Natira na lang. Yung mga bangko pala noon, mga pera ng mga tao, hindi na nila binalik. Kasi nga, nagka-problema talaga dito yung bangko, central, gusto nilang sunugin, ganyan, kasi ayaw nilang ibigay yung mga pera ng mga tao. Maraming kawawa na hindi na ibalik yung mga tao kasi hindi na sila pwedeng mag-withdraw, may limit na yung pera nilang pag-withdraw, ganoon. Sa amin naman that time, alam na ni Mr. na may mangyayari. So, ang nangyari, yung pera namin na konti lang na natira sa aming bank, withdraw niya. And naging zero na siya. And then naging close na talaga yung bangko namin at saka yung mga bangko ng iba. That time, naniwala kayo o hindi, wala na zero yung bangko namin. Wala. Ang natira lang noon is mga $300. Tapos nagastos namin nung guys, pandemic. That time, as in, doon ako nag-start mag-isip na mag-vlog. Meron akong pinapanood noon na vlogger na nasa Pilipinas, nakapangasawa po siya ng Pilipina and American siya. So yun, sabi ko, bakit kaya di ako mag-vlog, ganyan. And yun, si Cheyenne noon ang pinangalanan ko, kaya yung makikita yun sa mga old videos ko, nag-start po ako na siya yung nag-vlog. And then, sabi ko, ayaw ko kasi baka ma-distract siya sa study niya. So, ako yung sumalo. That time, nasa ibang bahay pa kami. And then, lumipat na po kami dito dahil, tawag ito, wala na po kaming pera na pambayad sa rent. Medyo okay din yung bahay namin noon. Ang laki. As in, na malaki. May kwarto pa nga yung aso namin kasi nasa loob siya. Kaya lang, sabi ng asawa ko, wala na tayong perahan. So, we need to move. Sabi niya, here. Dito sa lugar ng biyanan ko. That time, open arms sila na binigay itong bahay. And then, sila po yung nakatira sa village. So, that time,
buhay pa yung biyanan kong lalaki. So, 2 years sila doon sa village until yun na, nawala na po siya. So, kaya, wala na yung, kaya ngayon, nakikita nyo na kasama na namin ang biyanan kong babae. Dahil ayaw naman nila na mag-isa na tumira sa village. So, yun guys, in short, yun yung story namin kaya napunta kami dito. So, that time na pag-isipan ko na talagang mag-vlog ganyan, and then, hindi pa ako nag-boom that time. So, as in, nag-give up na ako ganyan until doon ako nagdasal. Alam nyo yun, yung naalala ko yung walang-wala talaga guys, wala na kaming makain. That time, hindi pa namin kasama ang biyanan ko. Kasi nga, buhay pa yung biyanan kong lalaki. So, hindi nila alam yung sitwasyon namin. So, yung asawa ko kasi, pride kasi siya, kahit walang-wala na siya, hindi yan hihingi sa mga kapatid niya or magulang niya. Mas bali pa na matanggap niya yung bigay ng iba, kaibigan or alam nyo. So, that time, hindi pa ako nag-boom. Wala pa. As in, nag-give up na din po ako. Ayaw ko nang mag-vlog ganyan until napag-isipan ko po na magdasal. Yun na lang yung kapit ko noon guys. That time, inaamin ko sa inyo, hindi po ako nagdadasal, hindi ako nagsisimba. Kasi, meron pera eh. Meron po ditong, statue ni Saint Charbel malapit dito sa amin. Ipakita ko yung picture niya yan. Diyan, lagi ko yan nadadaanan tuwing naglalakad kami ng aso kong si Sky. Si Sky palang aso namin noon. And then, 6 o'clock doon ako na, guys, yung asawa ko naman nakakaproblema na siya sa work niya. Ganyan. Tapos, as in, walang-wala na talaga guys. Pandemic pa talaga. As in na, problema talaga. And na crisis dito. Yung economic nila. And then, yung time na yung 6 o'clock, naglakad kami ng mga aso ko. Doon ako dumaan ako sa kanya. And then, hinawakan ko yung kamay ni Saint Charbel. Tapos, doon ako umiyak, kumagulgul ako, sabi ko. Saint Charbel, hindi ako humingi sa inyo tulong. Alam nyo, yung hindi ako humingi ng material, sabi ko. Pero ipagdasal mo kami kasi wala na kaming makain. Sabi ko sa kanya. Kasi as in guys, na wala talaga. As in, walang pera yung bulsa ng asawa ko. Wala. Alam nyo, naramdaman ko yung kuryente. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, bahala kayo. Basta pinipento ko lang to. Naramdaman ko yung kuryente guys. As in, dito, itong right hand na ito. Gumanon dito. Tinanggal ko. Sabi ko, baka na lang ako, yung alam nyo, nag-numb, ganun. Tinanggal ko, nawala yung kuryente guys. Yung alam nyo, inulit ko na hinawakan yung kamay ni Saint Charbel. Ala, ganun pa rin. Hinayaan ko na lang na makuryente ako doon yung time na as in na humagulgul ako. Sabi ko, salamat. And then, alam nyo, humingi din ako ng sign, mga ganon. Tapos, umuwi ako, guys. So, umuwi na ako. 6 o'clock yung time na yun. Kwento ko yun sa asawa ko yung nangyari. Sabi ko, ganito. Doon sa, sabi ko, niyakap niya ako, guys. Sabi ko, doon sa, na kuryente ako, sabi ko, at ganito, kwento ko na kay Mr. Niyakap niya ako. Doon nakita ko umiyak ang asawa ko, sabi niya, alam mo ba, sabi niya, meron na tayong pera.
Naiyak lang ako kasi naalala ko na napakabuti ang Panginoon. Sobra. Sabi niya, meron na tayong pera. Pumunta yung kaibigan ko dito. Sabi niya, alam niyo kung sino siya, guys. Ang pangalan niya ay Charbel din. Yung kaibigan niya na yun, tinulungan ni Mr. na noon na mag-work, na hinanapan ni Mr. ng trabaho, ganyan. That time, medyo naging okay yung buhay niya. Kahit pandemic, maganda yung work niya, ganyan. Matagal na hindi nakita ni Mr. Yun pala, pumunta sa Turkey, ganyan, nag-work. Pumunta sa Lebanon para magbakasyon. Naalala niya yung asawa ko. Pinuntahan niya dito para yung parang suklian niya yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, hindi ako. Sabi ng asawa ko sa kanya daw na hindi ako nagpapasukli. Yung alam niyo, kusa ako na tumulong sa'yo noon, sabi niya. So, hindi ako hihingi sa'yo ng, alam niyo, pumunta siya, sabi niya, alam ko kung ano yung sitwasyon dito sa Lebanon. Kaya kunin mo ito. So, binigyan niya ng asawa ko ng pera. Sabi niya, ito para sa panggastos niyo. Pasalamat ko sa'yo dahil kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa kinatatayuan ko, sabi niya. So, hindi na siya pumalag yung asawa. Kinuha niya kasi talaga naman na walang-wala kami, guys. Kinuha niya. Kaya niyakap ako ng asawa ko. Sabi yan, napakabuti. Siguro yung time na kuryente ako, andito siya. Kasi hindi ko na siya naabutan. And then, yun. Doon ako nag-start na manalig. Yung, alam nyo na, doon na ako nagdasal, yung pupunta sa church. Nagpasalamat sa ating Panginoon, ganyan. Naniwala kayo, hindi. As in, nalumod ko at umiyak sa simbahan. Doon ako humingi ng kapatawaran sa mga ginawa ko kung ano man yung pagkasalanan ko, ganyan. Ayun. Kaya yung pasensya guys kung umiiyak ako kasi gusto ko lang i-share sa inyo ito. Na kapag mawalan na kayo ng pag-asa, kapit lang kayo. Naniniwala ako na napaka-powerful ng prayer. Pasensya guys, umiiyak ako. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi hindi ako naniniwala noon. Tapos yun na, nag-boom na yung channel ko. Ganyan, maraming nag-sponsor sa amin, maraming tumulong sa amin, maraming nagpadala sa amin ng tulong. Hindi ko sila kilala. Since nag-start na kaming, since nag-boom na po ako, yung channel namin, ang dami po akong natanggap na blessing. Hindi ko yun makalimutan. As in, until unti-unti ko na maibigay yung pangangailangan ng mga bata. Alam niyo. Kaya kapag naaalala ko, kahit anong pagsubok guys, nagte-thank you ako sa ating Panginoon. As in, kasi hindi na kami pinabayaan. As in, napakabuti ng ating Panginoon.
Sobra. Sobra. Until marami akong nakilalang mga kaibigan sa YouTube. May nag-stay, merong nawala. Kaya yun, share ko lang sa inyo. Pero wala pa akong pinagsisihan kasi kung hindi niya ako, kung hindi siguro nangyari ito sa amin, hindi ko makilala ang ating Panginoon. Yun. Thank God, mas happy yung puso ko ngayon kaysa noong meron kami. Yun yung totoo, guys. Kasi hindi rin po ako masaya nung time na meron kami. Kasi hindi ko masabi na family kami. Kasi yun nga, busy ang asawa ko. Konti lang yung panahon niya sa amin dahil sa pagtatrabaho niya din noon. Dahil sa pera. Alam nyo, uuwi gabi na. Kasi may pera, alam mo. Hindi masaya yung bahay, hindi live. Pero ngayon, dito ko naramdaman yung totoong pamilya ba, yung may banding, yung sabay-sabay kami kumain. Dati hindi. Kasi nasa trabaho siya. Late na siyang uuwi, kakain na lang kami ng mga bata, ganun. At least dito, nagkakasabay kami, may banding, kahit papaano. So, masasabi ko na mas okay ngayon. And, mas masaya yung puso ko kasi nakilala ko siya ng lubusan. Anyway, yun. Umiyak ako, guys. Sensya talaga. Hindi ko napigilan na ganun ako, guys. Emotional talaga ako pag magkwento ako. Ay, nako. Ayan, tapos na. Ay, meron pa pala dito. Ayan, tapusin ko lang ito, guys. And then, matutulog na ako. Maraming salamat, guys, sa panonood nyo. Pasensya ulit, umiyak ako. Tapusin ko lang ito, guys. And magpapaalam na po ako. Good night po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat.